Ayan guys, welcome back po muli dito sa ating munting channel reaction at opinion. Mayroon po tayong pag-uusapan guys at ito medyo maganda mga kababayan ko. Ito po tungkol sa laban ni Alex Ayala. Sa darating na po yan na Lunes mga kababayan. Oo, ito pong tinatawag na Ladies Lens Open 2026. Bagamat ang tournament na ito mga kababayan ay nag-umpisa na po siya pero doon lamang po sa mga qualifier. Kumbaga, yung mga player na hindi po kasing taas ng ranking ni Alex Ayala mga kababayan. Nasa lowest rank po yung mga naglalaban na po sa ngayon. So sila po ay naglalaban para po sila ay ma-qualified sa main tournament mga kababayan. Makapasok po sila sa main draw mga kababayan. So kailangan po nilang manalo ng 2 beses. Opo. Bago po sila makapasok sa main tournament na sasalihan nga po ni Alex Ayala sa darating na Lunes. Ngayon, dito po sa ating pangbato na si Alex Ayala, mga kababayan, ang kanya pong makakalaban po dito, yung unang makakaharap niya po dito sa tournament na ito, ay ito po yung ating pong pag-uusapan at panonoorin kung gaano ba ito kagaling, kung ito ba ay kayang-kaya ng ating pambato na si Alex Ayala. Opo. So ito po yung ating panonoorin maya-maya mga kababayan. Dahil siyempre pag-usapan po muna natin yung mga player na makakasama po sa tournament na ito mga kababayan ko. At ito na nga po yung mga player na nakuha po natin na listahan. So ito po yan. So, dito po sa 1 to 8 ay wala po dito si Alex Ayala. Oo. So, ito po yung number 1 si Ekaterina Alexandrova. Siya po yung nag-champion noong 2025 Lens Open, mga kababayan. Siya po yung champion. Oo. So, ito pong nasa 1 to 8, mga kababayan, sila po yung nasa round 2 na waiting po sila sa round 2. Oo. Hindi na po sila dadaan ng round 1, kundi sila po ay waiting na lang po ng round 2. Kung sino po yung mananalo doon sa round 1, ito po yung kanila pong kalalabanin. At dito po sa wild cards ay mayroon pong dalawa rito na napasama. Si Cynthia Cruz at si Tiger, mga kababayan. Opo. Sila po yung nabigyan ng privilege na makapasok dito po sa wild cards. Oo, kumbaga ay nakadepende po yan sa hindi po na ibinasi doon sa kanilang ranking, kundi talagang siguro dahil maganda yung kanilang ipinakita ng mga huling tournament, kaya sila po ay nabigyan po ng wild cards dito po sa tournament na ito. At dito naman mayroon pong isang protected ranking, si Carolina Pliskova, mga kababayan. So ibig sabihin ng protected ranking, ito po ay nasa injury list po ito. Opo. Na habang siya po ay nagpapahinga, dahil na-injured nga, yung kanyang ranking po ay nanatili po yan. Hindi po yan gagalawin. Halimbawa, kung siya po ay na-injured na nasa rank number 5 po siya, ay mananatili po yan. Pero mayroon po yung expiration din. Kumbaga, oo, nasa 6 months lang po yata yan, no? Na habang siya po ay hindi naglalaro, 6 months lamang po yung ibibigay sa kanya na yung kanyang ranking ay hindi pwedeng galawin.
At after 6 months ay gagalaw na po yan kapag hindi pa rin po siya makabalik po sa paglalaro. So dito po sa other entrance, yan o, nakikita nyo po yan, other entrance, mga kababayan, dito po napabilhang yung ating pong pambato na si Alex Iyala. Oo. Bakit dito po siya napabilang? Kasi nga po, siya po ay naalis po doon sa rank 29. Kaya naman, hindi po siya nakapasok doon sa nakasama dito sa 8 na ito na nasa taas. Oo. Kasi nasa rank 45 na po siya ngayon. Bumaba po yung kanyang ranking after na siya po ay hindi po makapasok ng semifinals doon sa Miami Open na katatapos lamang. So naging round 4 lang po yung kanya pong inabot. Hindi nga po siya umabot ng quarter finals. Kaya bumaba po yung kanya pong ranking, mga kababayan, dahil yung kanya pong points, yung mga puntos niya po na nakuha nung 2025 ay nag-expired na yon doon po sa Miami Open 2025 kasi 1 year lang pala yon. Oo. May expiration pala yung mga points dyan dito po sa tennis na ito. So dito nga po sa other entrance, mga kababayan, ito po yung kanya po mga kasamahan dito. Oo. So sila po yung maglalaban-laban dito, mga kababayan. Oo, ito ilan sila, 1, 2, 3, 4, 5, 10 yan sila dito. Sila po yung maglalaban-laban. Yan, no? Kasi ayon po sa WTA 500, oo, ang sabi diyan, in WTA 500 tournaments, the opponent of other entrants is other entrance. Kumbaga, sila lang din. Silang 10, sila yung maglalaban-laban dyan sa first round. Opo. This means that players competing in WTA tournaments with each other, and the format is designed to ensure that all players participate against one another. So, silang 10 dito, mga kabayan, sila po yung ang magkalaban, mga kababayan. So ang tanong, sino dito sa siyam na ito ang posibleng makakalaban ni Alex Iyala? Opo. So dito nga po, yung una ay si An Lee. Opo, An Lee. American po yata ito o ito Chinese. So hindi ko po ito na-research, mga kababayan. Sila po ay hindi pa po naglaban ni Alex Iyala kahit kailan. Opo. At itong si Sara Bidzalik, mga kababayan, hindi pa rin po sila naglaban ni Alex Iyala, mga kababayan. Pero medyo na-intriga po ako dito kay Sara na ito dahil dito sa kanilang 10, mga kababayan, siya lamang yung outside 100, top 100, mga kababayan. Ang kanya pong ranking, mga kababayan, ay nasa 114, mga kababayan. Siya lang po yung lumabas sa 100. Pero bakit siya po ay nakasama dito sa other entrance? Oo, na dapat doon po siya sa qualifying round maglalaro para ma-qualified po siya sa main tournament. Pero nakasama na po siya rito na maglalaro sa round 1. Kumbaga, so sa akin pong pagre-research, mga kababayan, kaya pala po siya nabigyan ng privilege na dumiretso dito sa round 1, mga kababayan, dahil siya pala ay lagi pong nanalo sa qualifying round. Oo, siguro yung mga organizer ay nagsawa na sa kanyang pagmumukha sa qualifying round kasi lagi po siyang nanalo. Opo, kaya nilagay na po siya dito sa first round.
Dito na po siya mag-uumpisa. Hindi na siya dumaan sa qualifying round. Oo. So, yung pangatlo, mga kababayan, naglaban na po sila nito ni Alex Iyala, si Marquita Bondrosova. At si Alex Iyala, mga kababayan, ay natalo po. Tinalo niya po si Alex Iyala. So, panoorin po natin saglit. Mga kababayan, ang video po nito kung paano niya po tinalo si Alex Iyala. Hindi niya naman po natambakan dito po si Alex, pero tinalo niya nga po ito, mga kababayan. Ayan. So, yan po siya ang tumalo kay Alex Iyala. So, saglit lang po natin panunurin, mga kababayan, no? Makita po ninyo yung score, mga kababayan. Sa first set ay nanalo po si Alex Iyala po rito. At sa second set, binawian po siya, 6-1. At sa third set, mga kababayan, dito na. Opo, oo. Gusto niya pang humabol dito, kaso ang layo na eh. Oo. Ayan, no? Ayan. Sa Montreal po ito, mga kababayan. Oo. Yan, doon na natalo si Alex. Ay, hindi pa. Buhay pa pala. Opo. Minadali ko naman. Ayun na nga. Opo. Ni-replay lang pala yun. Opo. So, yan. At balik po tayo doon, mga kababayan. Sa ating pinag-uusapan. So, natalo nga po doon ni Marquita si Alex Iyala. At yung kasunod dito na kasamahan niya po dito sa other entrance ay itong si Diana Yastremska. Opo. So kailan lang ay naglaban po sila nito, mga kababayan. Doon po sa, hindi ko gaano matandaan, mga kababayan, basta hindi po dyan lalabas sa Indian Wells or sa Miami Open, mga kababayan. At nanalo po dito ang ating pangbato, mga kababayan. Oo, panalo po siya dyan. Tinalo niya po itong si Diana Yastremska, mga kababayan. At ang kasunod, dito nakasama niya po dito sa entrance, sa other entrance na posibleng kanya pong makakalaban dito po sa Lens Open 2026 ay itong si Barbara Krejcikova. Ang hirap basahin ng mga apelyido na ito, mga kababayan. Ito, tinalo na naman dito si Alex Iyala. Opo, talo po dito si Alex Iyala. So, panoorin po natin yung kanilang video po dito, mga kababayan. Ayan, no? So, ito po yung kanilang score, nasa taas. Ayan, no? Ayan, no? So, tinalo niya po dyan si Alex Iyala, mga kababayan. Opo. Ayan, no? Pero umabot din po sila ng third round, no? 5-1. As third round, third set. Kaso lang, sa third set, 1 na lang yung nakuha ni Alex Iyala. Kaya po siya dyan ay natalo.
mga kababayan. Ayan. Okay, talo po dyan si Alex Iyala. So, sunod po tayo, mga kababayan. Ang kasunod po niyan ay si Tatjana Maria, mga kababayan. Tatjana Maria. So, talo ulit dito ang ating kababayan. Opo, na si Alex Iyala. So, ito po yung kanilang video dito. Panoorin po natin. Tingnan nyo po yung score, mga kababayan, no? So, sa Thailand po ito, na laro. So, medyo tinambakan din po dito si Alex. Ayan na nga, talo na si Alex Iyala dito, mga kababayan. So, yun po. So, tinalo po siya ni Barbara, ni Tatjana, no? So, dalawang sunod na talo po dito ni Alex Iyala dito po sa kanila pong bracket na ito, dito po sa other entrance. So, kumbaga, tatlo po yung dito po sa 10 ito, sa kanila pong 10, tatlo po yung tumalo sa kanya na dito. At 4 ang hindi niya pa po nakakalaro. At 2 lamang po dito sa kanya pong kasamahan dito sa other entrance ang kanya pong tinalo, mga kababayan. At ito pong si Suwai Sang, mga kababayan, itong Chinese na ito, hindi pa rin po ito nakakalaban ni Alex Iyala, pero dati po itong world number 2, mga kababayan. Oo. So, sa mga usap-usapan nga po, sa mga post po dito sa YouTube, maging sa Facebook po, ito po yung kanila pong sinasabi na posibleng ito po ang makakalaban dito po sa first round ni Alex Iyala dito po sa Lens Open 2026. Malamang at malamang daw po, no? 85% ito po yung unang makakalaban ni Alex Iyala dito sa first round. Pero para sa akin po, mga kababayan, oo, ang posibleng makakalaban dito ni Alex Iyala ay itong si Sarah. Opo. Bagamat ito po ay sabi ko nga po kanina, ay outside sa top 100, 114 po kasi yung ranking po nito, ay posibleng ito po yung kanya pong makakalaban. Bakit po, mga kababayan? Kasi alam naman po natin, itong tennis ay negosyo rin po ito. Opo. At alam din naman po natin na itong si Alex Iyala ay masyado ng sikat. Oo. Kumbaga mayroon po talaga siyang home base na, no? Mayroon na po siyang fan base. Hindi pala home base, fan base. Mga kababayan, no? Kahit saan po siyang bansa na maglalaro, ay mayroon po talaga siyang mga fans na, maraming mga fans, dinudumog po siya. So kung ikaw ay businessman, no, ito pong tennis sa isang business, ay talagang aalagaan mo yung mga player na magbibigay sa iyo ng maraming pera. Oo. Hindi mo siya isasabak kaagad doon sa magagaling na. Oo. Para matalo ka agad. So pag ganon ay wag ka nang magnegosyo. Opo. Siyempre, gusto mo na yung itong si Alex Iyala, dahil marami nga siyang fans, so maghahakot po siya ng fans, o maghahakot po siya ng pera sa tournament. So, hindi mo siya talaga isasabak sa isang magaling na player na, kundi ay sa unang laro niya ay bibigyan mo muna siya ng kalaban na medyo mahina. Oo. Para
magpo-proceed siya doon sa next round. Oo, kasi para sa sunod, may mga fans ulit siyang hahakutin sa sunod niyang laro. So ganun po. Kaya ang para po sa akin dito, ang unang mga kalaban po talaga ni Alex Ayala, itong si Sara. Kasi siya lang po dito sa kalapong 10 na ito, sa 10 na ito, siya lamang po ang nasa 114. Oo. So, kung itong si Xiang, bagamat pwede rin itong si Xiang kasi nga medyo mayroon na rin po itong katandaan ang player na ito. Bagamat dati po siyang world number 2 pero sa ngayon ay nasa 37 years old na po siya. Oo, samantalang si Alex ay 20 years old lamang. So 17 years ang diferensya sa kanila pong edad. At alam naman po natin, habang tumatanda ang tao ay medyo humihina po yan. Kaya posible rin talaga na si Xiang. Pero sa akin, malamang ang ibibigay dito ng mga organizer ng tournament ay itong si Sara po talaga. Opo. So yan po yung aking pong opinion. At ito pong si Cathy Volter, mga kababayan, ay naglaban na rin po sila ni Alex Ayala at nanalo po dito si Alex Ayala, mga kababayan, Cathy Volter. At bakit nanalo si Alex Ayala dito? Kasi sa first round pa lang, o sa first set pa lang, ay tinalo niya na itong si Cathy Volter, 6-4. Opo. At sa second set, mga kababayan, doon po nagkaroon ng injury po ito. Opo. Si Cathy Volter, mga kababayan, at tumigil na po siya sa paglalaro sa score na 2-1. Lamang pa rin po si Alex ng isa sa second set, 2-1 po, mga kababayan. Pero dahil nga po sa injury, umayaw na po itong si Cathy. Kaya tuluyan pong nanalo ang ating pangbato rito na hindi po natapos ang second set, mga kababayan. At ito namang pong si Daria Kasatkina ay hindi pa rin po sila naglalaban ni Alex Ayala, mga kababayan. So yun po, no? So dito po sa 10, sa siyam na posibleng mga kalaban ni Alex Ayala, 4 po ang hindi niya pa po nakalaban dito at 3 po yung tumalo na po sa kanya at 2 po ang kanya na pong tinalo dito, mga kababayan. So tingnan po natin, mga kababayan, itong sinasabi ko nga po, itong si Sara. Opo. Oo, bagamat sabi ko po kanina nasa top o nasa 100 rank, 140 na ito, pero nung tiningnan ko po yung kanyang laban, mga kababayan, na hindi rin po basta-basta ito. O magaling din po kasi nakalaban po ito ni Iva Jubic, mga kababayan, na dati pong kapartner ni Alex Ayala sa doubles. Oo. So panoorin po natin kung gaano po ito kagaling itong si Sara, mga kababayan. Ay ito po. Yan. Ayan, no? Kita mo, lumalamang po siya rito. Yung kanyang kalaban ay seeded po yan. Si Jovic. So ito po yung aking pong
hinala po talaga mga kababayan na makakaharap ni Alex Iyala sa Lunes. Ayan. Ayan, yan ang mahabol si Jovic dito. Bato-bato rin yung katawan nito. Ayan, oh. Talagang fighter din talaga. 6-6. Ayan na. Uy, naibigay niya pa ng maayos. Yun lang. Uy, 4-0. Lumamang na si Jovic dito. Ay, 0. Ayan, tuluyan na nakuha ni Jovic yung first set. Second set, titignan po natin kung siya ay makakabawi. Yan dikit yan, 7-6. Na si Jovic yata nasa world rank number 15 yata siya ngayon. Pero dinidikitan siya ng rank 114. Ayan. Porto na. Ayan, oh. Ayan, tinalo ng tuluyan ni Iva Jovic itong si Zara Vichlik, mga kababayan. Pero hindi po nagaanong nakalayo itong si Iva Jovic, mga kababayan. At ito nga po yung sa aking palagay ang posibleng makakalaban ni Alex Iyala sa darating na Lunes, mga kababayan. So kayo po, paki-comment lang nyo po kung sino po yung gusto nyo pong makakalaban, posibleng makakalaban ni Alex Iyala sa darating po na Lunes. Anong pizza po yun? April 6, 2026. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kababayan ko. At huwag nyo pong kalimutan na paki-like naman po at pa-subscribe po itong atin pong video o yung atin pong channel, mga kababayan ko. God bless us all. Thank you very much sa inyong lahat.